tipo bang palusot po nung kampo ng mga Duterte? Eh siyempre unang-una na ho dyan mga boss chief amo sir, walang iba kung hindi po si Attorney Harry Roque mga kababayan. Dahil nga daw po ito ay doon sa salitang confidential, so hindi daw dapat po pinag-uusapan. Kung gano'n ho mga kababayan ano, kung hindi ho dapat pinag-uusapan 'yan, ay naku po. Siguro marami tayong mga politiko, siguro marami po tayong mga nasa gobyerno ang kung ano-ano na lang po ang isinulat doon sa mga resibo ng confidential funds. Dahil bakit? 'Pag tinanong, eh, confidential nga, eh. Bakit ko isusulat yung tamang tao diyan? Tapos sabay bulsa na lang nung mga confidential funds po. Kung gano'n po ang dahilanan ano, pakinggan po natin ito mga kababayan. Oh, pati pala si dating Senador Trillanes, eh, naniniwala na palusot lang po nila Harry Roque, 'no, yung mga dahi-dahilan nila. Oh, Parinig namin lang yung kay former spokesman Harry Roque na parang ang dating ho nakakatawa na seryoso na ano ba kayo? Di ba kayo nanonood ng mga series halimbawa? With your indulgence, Senator Trillanes, parinig lang po namin si... Kasi mga kababayan, ang gustong sabihin dito ni Roque, eh, ano ba kayo? Hindi ba kayo nanonood nung mga Netflix? 'Di ba napapanood nyo doon sa mga Netflix kapag confidential, eh talagang tagong-tago at hindi dapat pag-usapan? Oh, ginawa ng movie ni Roque. Ano po? Spokesman, former spokesman Roque. Kaya nga confidential fund yan eh. Hindi yan dapat dinidiscuss. Tingnan niyo po yung itsura ni Roque, mga kababayan. Parang hindi na po nakakatulog. Pagod na pagod yung mata. Oh, namumugto yung mata. Bakit ho? Eh, problemado eh. Katatago. Oh, ulitin natin ha. Bumalik tayo doon sa umpisang sinabi ni Roque. Kaya nga confidential funds eh. Hindi dapat dinidiscuss. Lang po namin si spokesman, former spokesman Roque. Kaya nga confidential fund yan eh. Hindi yan dapat dinidiscuss. Kaya nga may mga code name ang mga kumukuha ng confidential fund, hindi dapat makilala kung sino sila. Di ba kayo nanonood ng mga television series o kaya movies na talagang kapag ikaw ay secret na merong mission, hindi ka nagpapakilala kung sino ka? Sandali lang ho mga kababayan ha, para mas maliwanagan po tayo. Yung mga codename, yung mga alias, wala pong problema. Ubra po mga bossing. Pwede po, no? Pag ipinasa sa COA. Kaya lang po, may hiwalay na envelope o may hiwalay na pagpapaliwanag po kung sino yung Poncio Pilato na yon na kunyari po si Kokoy Villamin, no? Nandiyan si Mark Francis Alcantara at si Red 1516S. Kunyari po si Kokoy Villamin, mga kababayan, ipinasa nila, isinabit nila sa COA, no? Meron pong separate na envelope yan o pagpapaliwanag po kung sino po itong si Kokoy Villamin na yun upang sa ganon masigurado na yung kaperahan po o yung pondo, mga bossing, nung confidential funds na yan ay totoong nagamit at totoong ipinambayad doon sa mga kailangan bayaran nila. Di ba? Sabi ni Manning Duran, paano ito paniwalaan? Eh, pugante. Si Roque. Pugante lang naman yan sa Kongreso. Na po, hindi pa pugante yan sa batas. Tuloy natin si Roque. Senator Trillanes, ano pong reaction nyo doon? Opo. Ganito po, maliwanag po ang rules ng Commission on Audit. Hindi pwedeng mga bogus names ang ilalagay o ang tatanggap. Hindi pwedeng mga code names. Kailangan po mga totoong mga tao. Iba po yan dun sa intelligence funds. Yung kanila po confidential funds. Yung confidential funds po, ay mas mahigpit po ang accounting and auditing procedures. Hindi po siya pumasa dun sa Commission on Audit at Commission on Audit na mismo ang nagsasabi. Tsaka isa pa ho, mga kababayan, yung mga perma, yung mga lagda, iisang tao. Doon nga po nakita si Kokoy Villamin Doon nga po nahuli yung Kokoy Villamin mga kababayan. Parehas Kokoy Villamin, magkaibang lugar, no? Isa sa Office of the Vice President at isa sa DepEd, mga kababayan. Pero magkaiba po ang lagda
nung Kokoy Villamin. At marami pa pong iba, mga kababayan. Di ba? Sabihin na natin, okay, puro lang po mga bogus yan at ubra yung mga alias na yan. Eh di ginawa na po lahat yan nung mga politiko na merong confidential funds. Eh total naman, sabi ni Harry Roque, total naman, sabi ni Harry Roque, eh pwede daw. O yung mga alias lang ang ipasa. Eh di ipasa natin alias, ipasa natin gumawa tayo ng panibagong Mary Grace Piatos, iba naman. O mag-isip ka kung ano na naman ang ilalagay mo diyan, no? At pagkatapos sabihin mo, ay hindi namin pwedeng ipaliwanag 'yan kaya nga confidential, eh. Nakita niyo ho mga kababayan? Siguro ho, kaya akala nila, eh dito kapagka sa confidential funds natin, binanatan, niratrat, no? Nilakihan yung mga pondo natin sa confidential funds, eh hindi nila tatanungin kasi nga confidential. Ay hindi ho, mga kababayan. Unang-una ho sa lahat, matatalino na ang bawat Pilipino. Alam natin mga bossing na confidential po, no? Confidential po sa publiko mga bossing. Pero po pagdating sa COA, pagdating po doon sa mag-o-audit, kung nagamit ba, kung talaga bang tama yung pinaglagyan ng pera, ay kailangan po may sapat na pangalan, kumpleto pangalan, no? Kung alias man ang gamitin dyan, eh may sapat na pagpapaliwanag kung sino yung alias na yun. Kung talagang sobrang confidential niyan, mga kababayan. Sabi ni Romy Ignacio, Merry Christmas and Happy New Year to all. Mhm. Yung mga sinasabi ni Harry Roque, mga palusot po yun. Eh di yan ang gamitin niya sa korte. Tingnan natin kung lulusot yan. Hindi nga maka-attend si Ate Roque, si Attorney Harry Roque. Paano mo pa pala aatinin dating Senador Trillanes? Di ho ba? Hindi nga ho makaluwas ng Pilipinas, hindi nga makapunta ng Pilipinas eh. Paano aattend? Yung isang kaso niya pa na nag-aabang sa kanya, no? Hindi pa pala pumapanik. Papanik na kaso pa lang ho para kay Attorney Harry Roque. Walang iba kundi qualified human trafficking yung inireklamo sa kanya. Alam niyo ho si Roque, madami hong nagsasabi sa akin, mga kapwa natin mga vloggers, no? Madami hong nagsasabi sa atin, matalino si Roque. Kaya lang, wala na. Nagmumukha ng engot, nagmumukha ng tanga, kakatanggol po, no? Sa mga Duterte. Eh yun na nga po ang nakikita ng sambayan ng Pilipino kay Attorney Harry Roque, mga boss. Pero take note ha, doon sa mga nag-iisip na Becky, si Harry Roque, nagkakamali po kayo. Maton po yan. Tigasin po yan. Dahil nung isang beses narinig ko nga yan, no? Nandoon silang dalawa ni Ronnie Liang sa isang bangka. Sabi niya tignan natin kung mapapatoples natin si Ronnie Liang. Matigas po 'yun. Yung pagkakasabi niya. Kaya ho ako naniniwala na lalaking lalaki si Attorney Harry Roque. Wala pong duda, no? Wala pong duda na lalaking lalaki si Harry Roque, mga bossing.